Unang check-up nga pala ng asawa ko ngayong araw. Yung Martes, December 5 yung kanyang schedule. After nga nung operasyon niya, first time nga raw niya na mapil ulit yung pagsakay ng tricycle. Dahil laging wheelchair daw yung sinasakayan niya sa ospital. Hehe. Tinakpan ko na nga muna yung mata niya kasi pagka walang takip yan, naduduling siya maglakad. Dahil nga duling pa yung kabilang mata niya. At pagka ganyan, hindi siya hirap maglakad. Bali, nakarating na nga kami dito sa RMC o Rizal Medical Center. Grabe, dito nga mga idol, halos 2 months mahigit din kami dito bago siya na-opera. Pero okay lang kahit matagal is naging sulit naman yung pag-aantay namin dahil naging mabuti naman yung kanyang operasyon. Kitang-kita nyo naman mga idol na nakakapaglakad na siya mag-isa. Pero syempre, saglit lang at inalalayan ko rin siya. Bali mga idol, sa follow-up check-up namin, diretso kami dito sa outpatient department, tinatawag na OPD. Dito nga mga idol, nandito lahat yung mga pasyente na naoperahan at mga magpapacheck up. Nandito na nga kami sa loob mga idol at syempre sumisimpleng video lang ako dahil bawal na bawal nga dito yung mag-video o magkuha ng mga picture. Diretso nga ako dyan mga idol sa window 5 tapos pinigyan ako ng number. Dito sa screen makikita yung number kapag tinawag na kami. Pero meron din naman lumalabas na staff at nagtatawag ng mga number at pangalan ng patient. Ito nga pala yung number namin. Pag narinig namin tong RR993, ibig sabihin kami na yun. Rin pala mga idol yung tinatawag nilang green card na lahat ng nagiging patient ng RMC ay binibigyan nito. Dito rin kasi nililista yung mga schedule ng mga follow-up check-up. Bali 1 PM nga yung schedule namin. Sa tagal nga namin dyan mga idol, nagkulitan muna kami kasi wala pa araw doktor na mag-check up dun sa OPD. Yung mga doktor kasi busy pa raw sa operasyon at mamaya pa raw makakarating dito sa OPD. Pero sabi nga sa amin hindi pa nga raw sure, baka ma-reschedule kami kasi hindi nga raw nila sigurado kung makakababa pa raw yung mga doktor para mag-check up. Kaya nililibang ko muna yung asawa ko sa video para hindi mainip. Hehe. In short story mga idol, bali naantay nga namin yung doktor na mag-check up sa kanya. Mga 6 PM na nga nakababa yung doktor at na-check up yung asawa ko. At tinignan nga yung sugat niya, okay naman daw. Kung tutusin, pwede na raw tanggalin yung stapler doon sa ulo niya. Pero pinababalik na nga lang din kami kasi nga 14 days daw dapat tinatanggal at sundin na lang daw namin yan. Kaya by next week ay babalik nga ulit kami dito para tanggalin na yung stapler sa ulo niya. Tungkol naman sa mga gamot, okay naman daw yung 7 days na antibiotic natapos na raw kaya hindi na raw kailangan. Pain reliever na lang yung inumin niya kung may kumikirot pa raw. At tungkol naman doon sa mata niya, medyo matatagalan daw yun pero babalik naman daw yun. Anyways mga idol, after check up nga namin, nagpilit nga yung asawa ko na dumaan dito sa dati naming ward at binisita nga niya yung mga dati niya nakasama dito. Halos lahat puro mga bagong patient na yung nandito. 3 patient na nga lang yung natira dito nakasabay namin. At itong patient na to na hinahawakan ng asawa ko, ito talaga yung dahilan kung bakit siya sumadya dito. Isa rin sila sa pinakamatagal na dito. At sana kagaya ng asawa ko, gumaling na rin siya at maging successful din yung mga operasyon na gagawin sa kanya. Alam ko ate, malalampasan mo rin yan. At sa lahat ng mga patient na nandito sa ward, kaya niya yan. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Anyways mga idol, nagpaalam na nga rin yung asawa ko doon sa kapwa patient niya na nakasama niya ng matagal dito. Hangad din po namin yung kagalingan niyo at palagi rin po namin kayong isasama sa aming mga prayers. Bali pa uwi na kami mga idol. Kaya hanggang dito na lang tong video na to. Salamat mga idol sa pakikinig ng kwento namin at syempre sa panonood ng aming video. Hanggang sa muli. Paalam!